Alam mo ba, nang isang tula na kadalasang inuugnay kay Dr. Jose Rizal ay hindi pala talaga siya ang tunay na may akda? Kumusta? Ako nga pala si Angela Maghanoy at welcome sa Wayback Wednesday kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Tara, pag-usapan natin ang sa aking mga kabata. Kung bago ka sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga videos, maaaring i-like at i-follow ang page o channel na ito. Sa tuwing buwan ng Agosto ay tradisyon na sa ating mga Pilipino ang ipagdiwang ang buwan ng wika, kung kailan halos hindi maiiwasan banggitin ang pinasikat ng mga katagaan na mula sa tula na pinamagatang sa aking mga kabata. Ni Dr. Jose Rizal na di umano sinabi nga, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at palansang isda. Kaya ating pagyamaning pusa gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, mayroong mga eksperto na nagsasabing hindi talaga isinulat ni Dr. Jose Rizal ang tulang ito. Pero heto, ang hindi mo alam ay habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga debate at maraming eksperto ang nag-aalinlangan kung si Dr. Jose Rizal nga ba ang sumulat nito. Marahil ay pamilyar na ang mga linyang ito dahil naituro na ito sa elementarya pa lang at kadalasan na rin itong ginagamit sa tuwing may takdang aralin sa asignaturang Filipino o kaya naman bilang material sa iba't ibang patimpalak tuwing buwan ng wika. Tulad ng pagsulat ng tula o sanaysay, balagtasan o kahit maging sa mga poster making. Ang sa aking mga kabata ay isang tula nagtataguyod ng pagmamahal sa sariling wika at kalayaan. Sinasabing isinulat ito ni Rizal noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Gayunpaman, may mga pagdududa tungkol sa kanyang pagiging may akda nito. Ayon sa mga tala, unang nailathala ang tula noong 1906, halos isang dekada matapos ang kamatayan ni Rizal. Wala ring orihinal na manuskripto na magpapatunay na siya nga ang sumulat nito. Bukod dito, ang paggamit ng salitang kalayaan sa tula ay isang palaisipan. Ang salitang ito ay hindi pa karaniwang ginagamit noong kabataan ni Rizal. Sa katunayan, unang nakatagpo ni Rizal ang salitang kalayaan noong 1882 na siya'y 21 taong gulang na. Sa isang salin ni Marcelo H. Del Pilar ng kanyang sanaysay na El Amor Patrio. Isa pang punto ng pagdududa ay ang antas ng Tagalog na ginamit sa tula. Bagaman Tagalog ang kanyang inang wika, mas sanay si Rizal sa pagsusulat ng Espanyol noong kanyang kabataan. Sa kanyang mga liham, inamin niya ang kanyang kahirapan sa paghahanap ng angkop na salitang Tagalog para sa libertad o freedom. Ang pinagmula ng tula ay isa ring palaisipan. Ayon sa makata na si Hermenegildo Cruz, nakuha niya ang kopya ng tula mula sa kanyang kaibigan na si Gabriel Beato Francisco na sinasabing nakuha naman ito mula sa isang Saturnino Racelis, isang guro mula sa Lukban at malapit na kaibigan ni Rizal. Gayunpaman, walang nabanggit si Rizal tungkol kay Racelis sa kanyang mga sulat o tala. Dahil sa mga puntong ito, may mga historiador at mananaliksik na nagdududa sa pagiging may akda ni Rizal ng tula. Ang ilan ay naniniwalang maaaring si Gabriel Beato Francisco ang mismong sumulat nito. Sa kabila ng mga pagdududang ito, hindi maikakaila ang malaking impluwensya ng tula sa pagpapalaganap ng pagmamahal sa wikang Filipino. Ang mensahe nito ay nagbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon na pahalagahan at ipagmalaki ang sariling wika. Ngunit mahalaga rin ang pagiging tapat sa kasaysayan. Ang kontrobersyang ito ay nagtuturo sa atin na maging mapanuri at kritikal sa ating mga pinapaniwalaan. Marapat lamang tayo ay magtanong at magsaliksik upang matiyak ang katotohanan sa likod ng mga kwento at akdang ating tinatangkilik.
Kung nais niyong malaman ng buong kwento, tumingin lang sa comment section at nandun ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan niyo muli kami sa susunod na Way Back Wednesday. Ako si Angela Maghanoy at ngayon, alam mo na. Kanyang mga sulat o tala. Tala. Tala, star. Tala, sir. Tala. Tala. Oh, tala. Gayunpaman, walang nabanggit si Rizal tungkol tongue twister pa.